Hi everyone, welcome to another episode of Seth Stuff. My name is Seth, and for today's episode, meron po akong i-share sa inyo na website na tiyak na makakatulong sa inyo, especially pag nagsa-search po kayo ng mga second-hand cars. But before that, siguro medyo curious kayo, mga subscribers ko, kung bakit may suot po akong sling. Kasi nga po, na-aksidente po ako. I got into a car crash accident when I was having a vacation in Kazakhstan. Nagba-vlog po ako doon, tapos nagkaroon ng car crash. So, buti sa awa ng Diyos, buhay pa po ako. Pero yun nga, I hurt my hand. Sa awa ng Diyos, buti kamay lang po ang napahamak sa akin. And thankfully, galing na ako sa hospital and sabi naman ng doktor na tiyak in several weeks or perhaps a month, makakapagsulat ulit ako. So, thank God. So, yeah. Segue lang ako. Shameless plug. Panoorin nyo po yung mga shorts, mga reels na create ko about Kazakhstan, about my Kazakhstan travel. Which, ilalagay ko po yung link dyan sa taas. So, promote ko lang. Nag-buwis buhay ako doon. Anyway, going back to our main topic, yun nga, sabi ko nga, i-share ko po sa inyo ang website na makakatulong sa inyo, especially if you're looking for second-hand cars. Pero itong second-hand cars na binibenta sa website na ito ay strictly Mitsubishi Motors. Pero legit Mitsubishi Motors unit. Kasi ang nagbebenta ay mismo Mitsubishi Motors. Actually, Mitsubishi Motors Finance Philippines. Ang captive financing arm ng Mitsubishi Motors Philippines. So, yung mga... Siyempre, nag-finance sila, di ba, ng mga Mitsubishi cars. So, yung mga hindi na-default o hindi nakapag-continue sa pagbayad ng kanilang mga loans, or in other words, yung mga nahatak na sasakyan ay binebenta ngayon ng Mitsubishi Motors Finance. Ang kagandahan dito sa binebenta nila ay bago, mako-consider pang mga bago o fresh ang mga sasakyan kasi nag-start lang yung Mitsubishi Motor Finance Philippines or MMFP last August of 2025. So yung mga units na nahatak nila ay fresh pa talaga, mabababa pa yung mga mileage. So yeah, before ituro ko sa inyo o i-walkthrough ko sa inyo ang website ng MMFP kung saan po kayo makakapili ng mga quality second-hand cars ng Mitsubishi Motors, mag-subscribe muna kayo sa aking channel. Okay? Please stay put. I think hindi na ako kailangan mag-effort pa para i-explain why buying a Mitsubishi motor vehicle is a good choice. Kasi alam naman natin, ang presence ng Mitsubishi Motors sa Philippines ay tagal na, no? Matagal na. Mga ilang years na sila dito, mga dekada na. At saka tested and proven ang quality ng mga sasakyan nila. Also, di ko na rin i-explain masyado ang mga advantages na kung sakaling gusto nyo bumili ng second-hand cars. Okay, game. So, i-walkthrough ko na kayo sa official website ng MMFP. So, open nyo na po yung browser nyo sa laptop nyo o di kaya sa smartphone and I will walk you through it. Punta lang kayo sa mmfp.ph. Yan. Sabayan nyo ako. MMFP stands for Mitsubishi Motors Finance Philippines. MMFP is the captive financing arm of
Mitsubishi Motors Philippines. So, ito yung kanilang official website. So, makikita nyo naman na talagang legit. Legit itong site na tinuturo ko sa inyo. So, pag nasa official website na kayo ng MMFP, just go to the news tab, or newsroom rather. Yan, dito sa taas. And then, click on promos. Yan. Pag nasa promos na kayo, scroll down, saka makikita nyo po itong second-hand specials. Mitsubishi Motors Finance Philippines used cars for sale. Check out our list of affordable and quality second-hand specials. Read more. Click nyo lang po yan. Click nyo po yung read more. Tapos, pag click nyo ang read more, you will be directed to this page where makikita nyo po yung mga units na binibenta ng MMFP. So, meron ditong instructions or mechanics. Isa-isahin po natin. For pricing details and purchase instructions for your chosen unit, please click its relevant link in the table below. So, kung napapansin nyo, dito sa table o sa listahan ng mga sasakyan na binibenta ng Mitsubishi Motors Finance Philippines, meron po ditong link. So, mamaya, click po natin siya. Yung link na yun, kailangan natin pindutin para malaman natin yung mga detalye about dun sa units, sa unit na gusto natin bilhin. Number 2, all the units for sale are on an as-is, where-is basis and subject to availability and price changes without prior notice. So, yung mga sasakyan na binibenta ng MMFP, ito yung mga nakalista dito, ay binibenta sila on an as-is, where-is basis. Ibig sabihin, what you see is what you get. Hindi po guaranteed na excellent condition yung mga units. So, kailangan din po pa rin natin mag-conduct ng sarili nating due diligence para malaman ang tunay na condition ng unit. Pero sa nakikita ko po rito, tingnan nyo po ang year model. Halos lahat po 2025, may 2026 pa. Bago pa ang mga units dito. At saka yung mga mileage nila, hindi rin po ganon kataasan. So, I have a feeling na karamihan sa mga units dito ay magaganda pa talaga ang kondisyon. Pero since na binibenta po siya ng MMFP on an as-is, where-is basis, bilang buyer, obligasyon po natin na mag-conduct ng sarili po nating own due diligence para check po natin, alam mo, sigurado tayo sa ating binibiling sasakyan. Number 3, price varies depending on the unit's variant, mileage, age, and condition. Andito rin nakalagay yung mobile number, yung landline kung sakaling meron po kayong katanungan, further inquiries. So here you will see the warehouse address where the unit is located or stored. So here on this table, we will see the year model, the unit description, such as yung, of course, yung brand, at saka yung variant. At saka meron din pala ditong slight description ng unit. For example, dito sa number 1, nakalagay dito, deep scratches on back door. Ayun. Oo. Pero pag sakaling wala naman sira, wala na pang po ilalagay doon sa unit description. Makikita rin po natin yung color, mileage, conduction sticker number or plate number, yung fuel type niya, kung diesel ba siya or gas, then buy now price, warehouse, at saka yung link for the price and how to buy the unit. Okay, so malamang ang question nyo ngayon ay, ano po itong buy now price? Well, itong buy now price ay similar to spot cash. So, bali ganito po yan.
yung MMFP, binibenta ang mga units through buy now every Monday and Tuesday. So, meaning to say, itong buy now price na nakikita nyo po, ito na po yung final price niya. Wala na po kasing bidding na magaganap. Kumbaga, kung gusto nyo po bilhin yung unit, uh, parang first come, first serve basis po ang mangyayari. Wala nang bidding, bilhin nyo po yung unit using the buy now price via full cash. At saka wala rin pong tawad dito. Yan na po yung final price, yung buy now price. Ngayon, ano naman itong bidding? Yung na-mention kong bidding. So, bidding happens every Wednesday until Sunday. Kasi nga, Monday and Tuesday, inuulit ko, is used for buy now. Ngayon, pag yung mga natirang units, yung mga unsold units from buy now, tatawid po sila sa bidding. So, ulitin ko po, all unsold units from the buy now will be sold via bidding. So, from Wednesday to Sunday, ibebenta na po ni MMFP ang mga natirang units via bidding. So, paano po itong bidding? Paano yan? So, ganito po yan. So, for example, Wednesday ngayon. Kasi sa ngayon, Monday ito eh. Monday nang ginawa ko to kaya lumalabas by now. Pero, sabihin natin Wednesday na ngayon. Inopen nyo po yung link on a Wednesday or Thursday or Saturday, Sunday, Friday. Yeah. Kasi bidding kasi is Wednesday to Sunday. Tapos pag click nyo po yung view details here, yan. Ang lalabas niyan, ito. For presentation purposes, ito, papakita ko po sa inyo ay yung link para sa bidding. Kunwari daw Wednesday na ngayon. So, ngayon, makikita nyo po, ito po yung used car offer form. Dito nyo makikita yung vehicle details ng unit na gusto nyo po bilhin. At saka meron po dito offer amount. Yun nga. So, bidding na siya. Yun nga pala, ang kagandahan sa bidding, yung starting bid price is 20% lower than the buy now price. So, for example, ang buy now price ng unit is 1 million pesos. Ang magiging starting bid price niya is 800,000 pesos na lang. So, ngayon, pwede mo ilagay dito sa offer amount, 800,000. Yan. Tatanggapin po yan ng bangko. Ngayon, kung gusto nyo po taasan, dahil gusto nyo yung unit at saka natatakot kayo na merong iba na mag-bid na mas mataas sa inyo, pwede nyo pong taasan yan. Maski gawin nyo pong ibalik nyo po sa kanyang buy now price na 1 million pesos. Or even taasan nyo po, 1,100,000 pesos. Walang problema. Basta wag lang kayo bababa sa minimum bid price. Kasi for example, nag-bid kayo ng 700,000 pesos, madi-disqualify po kayo kasi it is already lower than the minimum bid price. So again, the minimum bid price is 20% off, 20% discount of the buy now price. Okay, so sige, sabihin natin gusto niyo po siya i-bid ng 800,000 pesos. Ngayon dito, payment type. Sa buy now, automatic cash lang po ang tinatanggap. Pero dito sa bidding, pag nanalo kayo sa bidding, pwede po kayo mamili kung gusto nyo pong bilhin yung sasakyan via cash or via auto loan. Pag clinic nyo po yung via auto loan, meron po ditong nakalagay, check if you're eligible for an auto loan here. I-click mo yan. Okay, madidirect po kayo dito sa page kung saan ini-explain yung eligibility requirements for used car loan. So, ito, basahin nyo po maigi kasi dito po malalaman nyo kung qualified po kayo sa auto loan program. By the way, ang MMFP ay nakapartner with Security Bank.
So, ang nagpo-process ng financing or auto loan for MMFP is Security Bank. So, dito sa page na to, nakalagay na po kung malalaman nyo na po dito kung eligible ba kayo for the used car loan. At saka andito rin po yung mga requirements na kailangan nyo. Yun. Okay, sige. Balik po tayo sa page dun sa offer form. Sige, palagay natin na after nyo basahin yung eligibility and requirements, ay nasabi nyo, uy, eligible ako, pwede ako for auto loan. Then, let's proceed. Years to pay, pwede nyo po ilagay dito kung sabihin natin, I want to pay it for 3 years, ganyan. Source of fund, lagay mo salary, ganyan. And then, where you referred, since napanood nyo po itong channel ko, lagay nyo yes. Yan. Yun. Ako na magiging referrer nyo. Customer information, are you bidding under a company name? O sabihin natin hindi kasi personal siya. I mean, bibili ikaw mismo, hindi yung company or employer mo. So, ilagay mo lang dito yung yung pangalan mo. So, example, lagay ko dyan. Imbento lang ako ng pangalan, ha? Yan. This, I am 18 years old. Yes. Nationality, Filipino. Email address mo. Dapat talaga may email address kasi pag walang email address, sorry, hindi ka makakapag-submit ng bid. So, I believe na lahat tayo may email address na. Kung wala, gawa ka na ng email address. So, for example, sabihin natin ito yung email address natin. Yan. Tapos, mobile number. Kung anong mobile number natin. Ito, example lang to. Total, di ko naman sasabit talaga to eh. Home address. Sige, lagay lang tayo dito ng Muntinlupa. Muntinlupa City. Yan. How did you learn about us? O, lagay mo na lang dito na others. Tapos lagay mo Seth Stuff. YouTube. Yan. Okay. Tapos referral information, referral name, pwede mo lagay pangalan ko. Steph Stuff from YouTube. Yan. Tapos, yung phone number, you can put my phone number 0968-103-3586. Yes, you may contact me at this number. Kung meron po kayong questions, pwede nyo po ko i-text or tawagan sa number na yan. Yan. Tapos, you can also put my email address. Pwede nyo rin ako padalhan ng email sa email address ko. You can just type sefstuff@proton.me. Yan. Tapos, click here to read SBC Data Privacy Notice. Yan, basahin nyo po yan and then click nyo po yan kasi very important po yan. Yung mga disclaimer ng bangko. Yan. Click nyo po, I'm not a robot, and click on submit. Pag-click nyo po na submit, makaka-receive po kayo ng confirmation na napadala nyo po ang bid. Okay, so after successfully submitting your bid online, all you need to do next is just to wait. Okay, usually it takes almost a week before you can receive an email from Security Bank about the results of the online bidding. Yun, kung sakaling na mapalad po kayo na nanalo sa bidding, mag-email po sila sa inyo, tatawagan din po nila kayo at saka ipapaliwanag nila ang next steps na gagawin nyo.
At the same time, kung sakaling din naman po kayo pinalad sa bidding, makaka-receive din po kayo ng regret email coming from Security Bank. So, I suggest that after submitting your bid online, while waiting for the results, I suggest na bumisita po kayo sa warehouse at inspect nyo po yung unit na gusto nyo pong bilhin. Nang sa ganun, pag nakuha na po natin yung result at kung sakaling nanalo po kayo sa bidding, at least tapos nyo na na-inspect ang unit at saka ready na kayo to purchase the unit. I would also like to inform you that the list of cars ay nagbabago on a weekly basis, right? Every week, pinapalitan ang list of used cars for sale sa website. So, if I were you, i-save nyo na or i-bookmark nyo na ang website link ng MMFP para every week you can visit their website and to check for the new list of cars for sale. So, kung meron, tip lang, kung sakaling meron po kayong nagustuhan na sasakyan, I suggest that you act fast kasi mabilis po talaga ang bentahan dito sa MMFP. Gawa nga na fresh yung kanilang mga sasakyan, meaning good quality at saka well-priced pa. Kaya every week talagang gumagalaw ang inventaryo. So yung pag may nakita po kayong sasakyan sa listahan nila at interesado po kayo, bilhin nyo na agad kasi next week wala na po yan. Okay, so hanggang dito na lang po tayo. Dito na po nagtatapos ang ating episode for today. So if you have questions, you can just reach me through this mobile number or you can email me to this email address. I'm flashing it here on the screen right now. So hanggang sa muli. Okay, thank you for subscribing and ingat po kayo. Ciao. Bye-bye.